Sa hapong ito ay matutunghayan po natin sa Book of Isaiah chapter 55 verse 1 to 6. At gusto ko po na kayo po ay makipagbasa sa akin para hindi lang po ako yung nagbabasa. Amen? Basahin po natin verse 1. Sabi doon, 1, 2, 3, go! Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy and eat, come, buy wine and milk, without money and without cost. Verse 2, why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen, listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Verse 3, give ear and come to me, listen, that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Verse 4, see, I have made him a witness to the peoples, a ruler and commander of the peoples. Verse 5, surely you will summon nations you know not, and nations you do not know will come running to you because of the Lord your God, the Holy One of Israel, for he has endowed you with splendor. Verse 6, seek the Lord while he may be found. Call on him while he is near. Amen. Purihin ang Panginoong Diyos. Dakilain ang Panginoon sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo manalangin saglit. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O God. Napakadakilan niyo po, Panginoong Diyos. Salamat sa mga salita mo, Panginoon, na muli po naming natunghayan. Pagpalain mo ang bawat puso, O God, na tatanggap ng mga salita mo, Panginoong Diyos. Lord, salamat sa mayaman at makapangyarihan mong mga salita mo, Panginoon. Pagpapalain mo ang aking mga kapatid, Panginoong Diyos, at kayo lang ang maitaas sa buhay namin. At Lord, maging ako, Panginoong Diyos, Lord, lead me. Holy Spirit, pangunahan mo ang aking labi, Panginoon. Hallelujah. Wala po akong makakaya kung wala ka sa buhay ko, Panginoon. Kaya Lord, I surrender everything unto you. Lord, Holy Spirit, not by might nor by power, but you, O Lord Jesus. Lord, Holy Spirit, thank you for the opportunity once again na makatayo, O Lord, sa harapan ng kongregasyong ito. Your name will be glorified, Panginoon. Thank you in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sino po kaya ang makaka-imagine, no, na ako ay nakatayo ngayon? Pero sa grasya lang ng Panginoon. Amen? Ako ay natutuwa dahil sa haba ng panahon, nung dalaga pa ako, first time nila akong makita na magbabahagi ng salita ng Panginoon. I don't know, I think it's 20 years na nakalipas. At ngayon, sinong nakaka-imagine? Hindi ko na-imagine. Ewan ko sa kanila. Kasi nung dalaga po ako, kasama ko na po sila. Pero ang mabuti po doon na nagpatuloy kami at naglilingkod sila sa Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, katulad po natin, katulad ko po na we are depart, but we continue to serve God. Amen. Kaya purihin ang Panginoon. And by the way, I want to acknowledge the presence of our brother and sister. Yung mga baguhan po natin, newcomer. And I want to welcome the presence, Brother Reggie Simeon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay mo, kapatid. Welcome. Welcome. And Brother Edgar Bello. Welcome, kapatid. And Brother Ismael Frika. Glory to God. Everyone is welcome in this church. Amen. So we are not promoting the name of our church, but we are promoting
the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Our Lord and Savior. Hallelujah. So, praise God. Napakabuti ng Panginoon. So, I will speak our language, sister. Maybe you can translate to him. Purihin ang Panginoon. So, the title of our message today is about, anong nakakaalam? Sabi doon, The Great Invitation. Come, drink, eat, and live. Hallelujah. Praise God. So, sino sa atin ang nasubukan ng naimbita? Amen. At sino din sa atin, siguro nasubukan nating lahat, ang nag-imbita? Amen. So, ano ang feeling kapag tayo po ay nag-imbita? Tapos, confirm tayo ng confirm, oo naman ng oo. But the last minute, kinakancel. Like for example, kapag ito ay importanteng occasion, like for example, na kasal. Tapos, syempre, itong kasal na ito ay matagal pa, pina-reserve na dahil syempre, malaking okasyon. So, sa magandang restaurant at kailangang ipa-reserve ito dahil kailangang bayaran. Tapos, yung inimbita mong kaibigan mo or kapitbahay mo or pamilya mo, the last moment na nandun na yung okasyon na magaganap, ay nag-cancel siya. Ano ang feeling po natin? Yes. Normal na nararamdaman po natin yon. Lalong-lalo na kapag ito po ay literal na nangyayari na yung ganon na nag-reserve tayo, binayaran mo na para sa kanya, tapos canceled. So, parang nagbayad tayo ng wala, sayang. Sasabihin natin, sayang. Amen? So, dito mga kapatid, let's go to the verse. Verse 1. Mababasa po natin dito, how many times that God inviting people. So verse 1, mababasa natin yung come. How many times? Bilangan po natin. 1. Verse 1. Come, madilim. Come. 1, 2, 3, 4. Di po ba? 4 na beses na nag-imbita ang Panginoong Diyos sa mga tao. At ang sabi doon, come all, you who are thirsty. So, pangkalahatan po ito, mga kapatid. Hindi lang, come, my friend. Ikaw lang ang kailangan imbitahin ko. Or yung pamilya ko. No, but para sa lahat po, mga kapatid. Amen. So, dito po, mga kapatid, this is the great invitation of God. Makikita po natin na ito ay napakahalaga dahil paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Diyos. Come. Kagaya po yung okasyon na ini-invite po natin. Pupunta ka ha? Ano naman? Talagang kino-confirm naman, oo, pupunta ako. So paulit-ulit mong sinasabi na, sigurado ka na ba? Kino-confirm mo, oo ng oo. Pero pagdating sa, magpaan na lang kaya ako. Pagdating yung time na yon, nakakancel. So, pero dito mga kapatid, makikita natin ang imbitasyon ng Panginoong Diyos sa lahat ng tao. Alam ng Panginoong Diyos ang pangangailangan ng kanyang nilikha. Amen? Hallelujah. Sabi dito, come all you who are thirsty. Come to the waters. Hallelujah. Sino man ang nauuhaw ngayon, mga kapatid, lumapit sa ating Panginoon. At matatagpuan natin ang buhay na tubig. Buhay na ito ay magsasatisfy sa ating mga puso at kaluluwa. Amen? At libre ito. At hindi lang ito tubig, kundi ito'y sariwa. Amen. Masarap na tubig ito, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hindi ito matabang, kundi
Kahit sinasabi natin, walang lasa, pero pag ininom mo, kapatid, masarap. Amen. Kapag nauuhaw po tayo, lumapit lamang po tayo sa Panginoon. God will satisfy the thirst of our hearts, the longing of our hearts. Amen. Hallelujah. Ang sagot ng lahat ng ating kauhawan, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesus. Amen. Sabi nga po sa John chapter 7, verse 37 to 38, ito po yung ino-offer ng ating Panginoong Hesus in the last day of the Feast of Tabernacle. At nandun po yung maraming pagkain or mayroon po silang ginaganap na piyesta or selebrasyon, mga kapatid. At mayroon pong inoffer ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Ang sabi po dito, Jesus offers us a living water. Amen? John chapter 7, verse 37 to 38. Ang sabi po dito, if anyone thirsty, let him come to me and drink. Amen. He who believes in me, as the scripture said, from his innermost being will flow rivers of living water. Hallelujah. So, ang kauhawan ng isang tao, mga kapatid, ay masasatisfy yun kapag pumunta po tayo sa ating Panginoong Hesus. Amen. Dahil siya lamang ang makapagsasatisfy ng ating kauhawan sa ating mga puso. Amen. Hindi po natin makikita yan sa kaibigan mo, hindi mo yan mahahanap sa asawa mo, hindi mo yan mahahanap sa pamilya mo. Amen. Dahil maraming pagkukulang ang ating mga kapatid. But the Lord, Jesus Christ, who offer the living water, amen, He is everything. Amen. Are you thirsty, mga kapatid? Uhaw ka ba sa hapong ito? Amen. So, ihanda na po natin ang ating balde. Sa tunay na pag-ibig, sino ang nauhaw sa tunay na pag-ibig? Masusumpungan po natin sa ating Panginoong Hesus. Amen. Kapag hahanapin mo yan sa kapwa mo tao, one day, baka magsisi ka. Pero kapag ibigay mo, itingin mo sa Panginoon ang tunay na pag-ibig, kahit kailan hindi ka magsisisi, kapatid. Amen. Hallelujah. Uhaw tayo sa atensyon ng iba. Minsan, kapag hindi ka lang napansin, makikita na ang tunay na laman ng ating puso. Pero sa Panginoon, kayo ay lumapit, tayo ay lumapit. Pagka 24 hours, nandyan ang Panginoon, pinapakinggan niya tayo kapag tayo po ay lumalapit, ang atensyon ng Panginoong Diyos ay ibinibigay niya. He is attentive to our cry, mga kapatid. Amen. Ano pa? Uhaw ka ba sa kasaganaan, karangyaan? Lahat na lang. Lahat na lang ng araw, lahat na lang ng oras, gigrab na natin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, He is the only one who can give you the riches. Amen. Dahil yung riches na makakamtan po natin sa Panginoon, mga kapatid, that is forever. Amen. At hindi po panandalian lamang, kundi panghabang buhay. And that is everlasting. Amen. Hallelujah. Kung gusto mong makapag-ipon ng marami, sige, trabaho dyan, trabaho dito. Dahil gusto mo nang magpundar ng mga gold, perlas, pero doon sa langit, hindi na tayo mamumroblema. Ang lalakaran po natin doon ay gold. Amen. Mga perlas, marami doon, mga kapatid. Kaya kapag uhaw po tayo sa anumang bagay, mga kapatid, ang Panginoong Hesus
ang sagot ng lahat ng yan. Amen. Uhaw ka ba? Sa alak, kasi nabasa natin kanina dyan, alak. Amen? Uhaw ka ba sa alak? Wag. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, ay uminom tayo. Amen? Uminom tayo. Itong alak na ito ay it signifies yung nakakapagpa-revive at nakakapag-refresh ng ating kaluluwa. Amen? Kasi sabi nila daw, wine for joy. Pero, no. Kapag wine ang iyong weakness, kahit isang patak na wine, wag ka nang tumikim. Kasi baka hahanap-hanapin mo, imbis na nakalaya ka na doon, babalik-balikan mo pa. So, no, it's not true that wine for joy. Dahil ito lang ang makakapag-satisfy. Mga kapatid, Psalms chapter 16 verse 11. You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. Hallelujah. Amen. At your right hand are pleasure forevermore. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Ang tubig, mga kapatid, ito lang ang makakapag-satisfy sa ating mga kauhawan. Amen. A living water. This is the most basic human needs. Amen? Kapag tayo ay nauuhaw, gustong-gusto natin uminom ng tubig. Di ba? Hindi makakasatisfy yung kuka sa buhay mo. Yung pag-inom ng soda. Kahit uminom ka ng soda, mga kapatid, hahanap-hanapin mo pa rin ang tubig. Amen. Gayon din, mga kapatid, kahit may kaibigan ka, hindi yan totally makakapag-satisfy sa buhay mo. Amen. Hahanap-hanapin mo pa rin ang Panginoong Diyos. Amen. Kasi siya ang buhay. Ang buhay na makapagbibigay lahat ng kailangan mo, kapatid. Amen. He is a living water that can satisfy the longing of your heart. Amen. Hallelujah. Kaya, kapag tayo ay kailangang uminom po tayo sa presensya or sa living water na ito, ang Panginoong Hesus. Amen. At sabi po dito na do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Tayo po ay asamin po natin na mapuspos sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Hindi na po yung nakaraan natin, na kung yun ay pinagdaanan mo na, wag mo nang babalikan pagkat may risky doon, kapatid. Amen. So, nandun po tayo sa come and drink. At ngayon, mga kapatid, punta po tayo sa susunod, yung eat. Hallelujah. Eat. Verse 2. Ang sabi po dito, verse 2. Thank you sa aking salamin. Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy? Listen to me, and eat what is good, and you will delight in the riches of fare. Hallelujah. At sabi dito, napakaganda sa Tagalog, bakit ginugugol nyo? Ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakakabusog. Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko at matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Amen. Mayroong inihain ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Masarap ang inihain ng ating Panginoon. At sino na po dito yung gutom? Hallelujah. Dito, mga kapatid, may tanong. Why? Why? Why spend money on what we
on what is not bread? Are your labor on what does not satisfy? Ito po mga kapatid this is about fulfilled desires. Unfulfilled desires, emptiness, and disturbance inside your own soul. Ito po yung hangarin ng ating mga puso na gusto po natin na makamtan. At kahit makamtan mo, hindi ka pa rin nasasatisfy. Amen. Pero mga kapatid, itong hapon na ito, mayroon pong inihain ang Panginoong Diyos na ang kaluluwa mo, ang puso't kaluluwa mo ay mabubusog. Amen. At ito po ay napakasagana at napakasarap. Hallelujah. Ang mga bagay kung minsan na inaasam natin ay hindi makakasatisfy sa ating mga puso at kaluluwa. Kaya God invited us, hallelujah, dito mga kapatid, to be invited us to the best banquet that He have. Amen. Na ito ay pinaghandaan ng ating Panginoong Diyos. Kasi ang gusto ng Panginoon sa kanyang mga anak ay masasatisfy, mabubusog, makukuha yung sagana. Amen. Pero, kailangan po tayong mayroong sundin. Amen. Ano? Yung dito po, yung sinabi niya dito, listen to me. Amen. Makinig tayo kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos. Para makuha natin. Para tayo po ay mag-harvest ng maganda at masarap. Amen? Hallelujah. Yung plenty na ito, yung inihanda ng Panginoong Diyos. Sana yung reaction natin noon, no, yung Thanksgiving, yung nag-harvest tayo dito, ganun ang ating puso. Amen. Na-excited tayo. At sabik, nakunin lahat ng ani. Hindi ba? Para tayo ay masasabing marami ang ati pong natanggap. Amen. Andun yung pakinggan natin kung ano yung gusto ng Panginoong Diyos sa atin. At ngayon, nakahanda ang pagkain. Pinagluto tayo ng masarap na pagkain. Nag-effort. Imaginein po natin. No? Kunwari, nagluto ang Panginoon. Nag-market pa. O, sabi na lang natin yung pastor natin, no? Last week, nag-i-imagine ako. Nagluluto si pastor ng pagkain espiritual. Ako naman nagluluto ng pang-physical. Sabi ko, Lord, this is yung tandem, yung working together para sa kaharian ng Panginoon. Napakaganda, pero yung puso po natin, ang question dito, kahit ang salita ng Panginoong Diyos na inihanda ng Panginoon na masarap, plenty, abundant. Ang question, may kakain ba? Gutom na gutom ba kayo? Nagdi-deserve ba kayo na mapuno, mabusog? Oo, i-imaginein natin. Nangyari po ito, no? Mayroon pong isang kapatid. Nag-market siya, inaasahan na mayroong darating sa kanyang bahay. Nagluto. Tapos, yung mga niluto walang kumain. Di ba parang disappointment ka? Na-disappoint ka dahil yung pinaghandaan mo, walang kumain. Pero sa hapong ito, ang nagluto ng salita ng Panginoon, glory to God. Amen. Gising kayong lahat at walang natutulog. Hallelujah.
Alam ko na gusto niyong mabusog sa hapong ito. Amen. Glory to God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoong Diyos. At sabi niya dito, listen to me and eat what is good. Amen. And you will delight in the riches of fare. Kung tayo po ay sumusunod sa gusto ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay, bubusugin tayo ng Panginoon. Isasatisfy po tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Kapag tayo po ay nakasurrender na yung buhay po natin sa Panginoon, at yung gusto na lang ng Panginoon Diyos ang sinusunod po natin, hindi po mahirap na tayo po ay pagpapalain ng Panginoong Diyos. Amen. Pagkat ang Diyos, tapat siya sa ating mga buhay. Nakikita niya kung ano yung obedient mo, kapatid. Nakikita niya kung ano yung pagsunod mo, yung effort mo na maglingkod sa ating Panginoon. Amen. Pagod ka na sa trabaho. Amen? Mayroon pong 12 hours dito na nagtatrabaho everyday. Pagdating mo sa bahay, mayroon ka pang anak na asikasuhin. Tapos, after that, prayer meeting. Wala nang time, di po ba, na magawa yung para sa bahay. Pero praise God, nakakaya natin ang mga bagay na yun pagkat ang Diyos, hallelujah, ang pundasyon ng lahat ng bagay, siya po ang nakasentro sa ating mga buhay, mga kapatid. Hindi lang yung pagtatrabaho, ibinigay mo na lahat yung oras mo sa pagtatrabaho, pero sa Panginoon, wala na. Ang Diyos, mga kapatid, nalulugod ang Panginoon kapag tayo po ay uhaw at gutom para sa Kanya. Amen. Ang sabi niya, ang mga nauuhaw ay Kanyang. He will fill those who are thirsty. At yung mga nagugutom ay Kanyang bubusugin. Amen. Hallelujah. Nung kahapon, mga kapatid, God is faithful. Nung kahapon, yung dalawa naming anak, meron po silang pinuntahan. At binisita po yung future na magiging school po ni Hannah. At napakamahal yung tuition dahil gusto niya doon. At nag-search siya ng school na maganda dahil ang gusto po niya ay design, architect, design, interior, ano ba yan? Interior design, yon, design, architect. Ayun, sabi niya, Mama, gusto ko dito. Pero napakamahal ang tuition ng 1 year is all about less than 10,000 kasi depende pa yun, mga kapatid. Pero you know what? Iniisip ko yung kabutihan ng Panginoon. Sabi ko, marami po kaming I am hunger in so many things. Yung hunger ng puso ko na makauwi sa Pilipinas. Kasi 2017 na yung last naming uwi. At matagal na pong hindi po kami nakakauwi. So gustong-gusto po naming magbakasyon. Tapos, syempre, yun, si Hannah po kahapon, sabi ko, anak, ang mahal. Pero nakikita ko, naiisip ko ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Dahil bakit ako binigyan itong trabaho ko ngayon, mga kapatid, na tinugon ng Panginoon, prinobide ng Panginoong Diyos ang mga pangangailangan namin. Dahil sapat ang ibinigay ng Panginoong Diyos na trabaho ko. Yung sahod ay masasabi kong I am blessed sa trabaho ko, mga kapatid. At doon nakita ko ang kamay ng Panginoon. Hindi ko man na-imagine na yung mga dinidesire ko na makauwi at yung future na inihanda na ng Panginoong Diyos, ayun, tinugon na ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Kaya God is good. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Dahil bago pa kami or bago pa ako mag-start sa trabahong ito, alam na ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Alam na ng Panginoon ang pangangailangan namin. Amen.
I believe dahil ang Panginoon, He is the first. Amen. And the last, bago pa tayo pupunta sa sitwasyon na iyon, mga kapatid, ang Diyos alam na niya. Amen. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Ano pa? Live. Mabubuhay tayo na sagana sa presensya ng Panginoon. Amen. Ang sabi dito sa verse 3, give ear and come to me. Listen, that you may live. I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promised to David. Hallelujah. Kapag makinig lang tayo sa Panginoon, lahat ng bagay ay nasa tama. Amen. Hindi po tayo mamaliin ang ating Panginoon. Amen. Hindi po tayo mamaliin ang Diyos. Hallelujah. If we attentively incline our ears to Him, ang Diyos, siya po ang ating guide. Amen. Maririnig po natin ang tinig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. My sheep hears my voice. Amen. At lalo pa, mga kapatid, ito, wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos. Sa John chapter 14 verse 6, ang Panginoon lang, mga kapatid, ang daan para sa ating buhay na kasaganahan. Amen. John 14:6. Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except through me. Amen. Ang buhay na ito, mga kapatid, binigyan tayo ng sagana ng Panginoong Diyos. Hallelujah. Pagkat tinanggap mo na ang Panginoon. Amen. Yung inihanda ng Panginoong Diyos para sa iyo ay tinanggap mo. At alam natin, mga kapatid, na ang buhay na mayroon tayo ay nasa tamang destinasyon. Amen. Hindi sa nasa likong destinasyon, nasa likong daan o nasa panganib, kundi nasa tama, mga kapatid. Tayo ay pagpapalain ng Panginoong Diyos sa piling ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen. Kapag tayo po ay nakasumpong sa ating Panginoong Hesus, kasi siya lang ang daan, mga kapatid. He is the way, the truth, and the life. Wala nang iba, mga kapatid. Wala nang iba na makapagsasatisfy or makapagbubusog sa ating mga buhay. Amen. Or makakapagligtas sa buhay mo, kapatid. Amen. Hindi ang mga bagay na hinahanap mo sa iyong sarili na panandalian lamang, kundi ang Panginoong Hesus. He is the way. Gagawa ang Diyos Ama, gumawa ng paraan, gumawa ng daan, mga kapatid. At ang kanyang anak na si Jesus lamang, mga kapatid. Kaya ang Panginoong Diyos, hallelujah, iniimbitahan tayo, mga kapatid. Anumang imbitasyon na tayo ay tinatawag ng Panginoon. The good news is this. Great invitation is that God offers a true banquet that the human soul can satisfy. Amen. Libre ito, mga kapatid, at walang bayad. Hindi dahil walang halaga, dahil libre ito, hindi dahil sa walang halaga, pero ito po ay isang napakahalaga. This is worth. Amen. Dahil ito ay, this is a great cause dahil sa kanyang anak na si Jesus. Amen. The value of His great love to all who needs Christ. Amen. Ang Panginoong Hesus, ang katugunan ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Hallelujah.
kung tayo lamang po ay tutugon sa paanyaya ng Panginoon sa ating buhay. Hallelujah. God will satisfy the longing of our hearts. He will use you mightily. Amen. Kung ang Diyos, ang purpose ng buhay mo, kapatid, ay hindi ka lang nakikinig dyan, hindi ka lang nakaupo dyan, kundi gusto ng Panginoon na ikaw din ay maging mayabang, hindi sa pagyayabang na mayaman ako, magaling akong kumanta, sumayaw. Pero ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Kung tayo ay magmayabang, ipagyabang natin ang Panginoon. Amen. Tumayo tayo at maglingkod. Tumayo, pumunta sa harap at ibahagi natin ang kadakilaan ng Diyos sa buhay natin. Amen. Yun ang gusto ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang tayo nakaupo, kundi gagamitin tayo. Yun ang purpose ng Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Maybe hindi pa po tayo nasasatisfy ngayon. Mayroon po tayong hinahanap. Pero, kausapin natin ang Panginoon. God will direct us. Saan kaya ako ministry, Panginoon? Saan kaya ako magagamit at magbubloom, Panginoon? Amen. Ipapakita yan ng Panginoong Diyos. Amen. Hindi ka lang, kapatid, tinawag, pumunta sa church, ilang taon ka na, nakaupo ka lang. Kahit sa pananalangin, hindi na kailangan pumunta dito sa prayer intercession. Magpagamit po tayo. Ang ating oras, ibigay po natin. Ang ating time, mga kapatid, quality time sa Panginoon. Ibigay po natin. Hindi lang po yung may ministry ay nasa harap. Amen. Kundi, behind. Yung hindi nakikita. Amen. That's the great ministry. Amen. Kaya glory to God, ang Diyos, mga kapatid, gusto kang gamitin. Ipagamit mo ang buhay mo, kapatid. Amen. Kapag nangungusap ang Diyos sa iyo, go ka lang. Wag mong anuhin yan. Kontrahin. Amen? Kasi sabi ng Panginoon, ang Panginoong Diyos hindi nagkamali sa iyo. Amen. Alam niya kung sino ka. Kilala ka niya, kapatid. Basta't isurrender mo ang buhay mo sa Kanya. Amen. Hindi ko nga ma-imagine, mga kapatid. Hindi ko ma-imagine, ako'y mahiyain. Pero bakit ako nakakatayo dito? Kung ako'y magsalita noon, parang yung dila ko ay napipilipit. At hanggang ngayon yata, di ba? Pero glory to God. Yes. Kasi sinasamahan po tayo ng Panginoon. If we are willing, yung pong bountiful, yung pong sagana na gusto ng Panginoong Diyos sa buhay po natin, it's not impossible na mangyayari yan. Kundi posible, mga kapatid, na patunayan ko bakit ako nandito ngayon. Dahil sa grasya po ng Panginoon. Amen. Wala po akong mapagmamalaki. Sabi ko, Lord, hindi ako kagaya na matatalino sila. Matalino din ako, no? Sa talino ng Panginoon. Pero mahiyain po ako. Noon, kilala ako ni Sister Marcela. Glory to God. Dahil sa pagpapatuloy ko, sila noon yung nag-encourage sa akin. Dalaga pa ako noon. Nasa Port Mayo ako. Magkaka-building po kami. Hallelujah. Sino kaya ang makakapag-imagine? No, wala. Pero ang Diyos, panukala na yun sa Kanya. Amen. Alam na niya yun. Pero ang mahalaga lang dito, mga kapatid, listen, makinig tayo kung ano ang gusto ng Diyos sa atin. Amen. Mag-obey tayo, makinig tayo kung ano ang sinasabi ng Panginoong Diyos sa Kanyang mga salita.
Hindi nagkamali ang Diyos na gamitin tayo. Amen. Para sa kanyang kapurihan at kaluwalhatian. Mabuti ang Panginoon. Hallelujah. Yung hindi po nakakaalam, sinusuportahan ko lamang po ang aking asawa. Si Pastor. Every month, minsan lang po ako tumatayo sa harapan para magbahagi. Glory to God dahil hindi ko alam ilang taon na, Pastor. Pero kinakabahan pa rin. Kinakabahan pa rin, pero glory to God. Yung kaba na yun, ay tinatapak-tapakan ko na lang. Amen! Yung sinasabi ng kaaway, ay, hindi mo kaya yan. Pero sa tulong ng Panginoon, makakaya natin, mga kapatid. Amen! Hindi po ako with honors. Nasa lang po ako, nasa likod-likod lang ako nung estudyante po ako. Pero kayo, matatalino kayo, with honors kayo, gagamitin kayo ng Panginoon sa kanyang ubasan. Hallelujah! Hallelujah! Handa ka na ba, kapatid? Amen! Ang Panginoong Diyos, mayaman ang kanyang panukala sa buhay mo, kapatid. Get ready. Get ready! Tanggapin mo, kapatid, ang gusto ng Panginoong Diyos sa buhay mo at hindi ang nais mo ang masunod, kundi ang Panginoon. Hallelujah! Purihin ang Panginoon ang sabi niya, come! Come! Hallelujah! Magpagamit ka sa Panginoon. Hallelujah! Tutugon ka sa nais ng Panginoong Diyos sa buhay mo. At ikaw, masasatisfied ka, kapatid. Baka yun na lang ang kulang. Amen. Baka yun na lang ang kulang kasi nakikita ko matalino ka. May gift ka. Pero bakit hanggang ngayon, hindi ka pa rin kung saan-saan pa rin. Hindi ba? Pero, tignan mo ang gusto ng Panginoong Diyos sa buhay mo. This is a challenge. Amen. Glory to God. Purihin ang Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Isipin po natin ang kadakilaan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Shikarabahan darabashik. Sandaraya sikirabababa. Hallelujah. Hallelujah. Habang umaawit po tayo, damihin po natin ang presensya ng Panginoon at kagayang sinabi ko kanina, isipin po natin ang kadakilaan ng Panginoon at kabutihan niya sa ating mga buhay. Hallelujah. Hindi natin masukat, mga kapatid. Hallelujah. Ang kabutihan ng Panginoon. Oh, rababashika, rababashende. Shendra yasika, rabababa. Yasika. Shendra yabababa. Katagpuin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak, Panginoon.
mo, O God. Dakila ka, Panginoon, sa bawat nilalang mo, Panginoon. At kung sino, Panginoong Diyos, ang mayroon pa, Panginoon, na hinahanap sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, the emptiness of their heart, O Panginoong Diyos. Lord, Lord, pupunuin mo yun, Panginoong Diyos. Hallelujah. Oh, Panginoon, dahil, Lord, you only, God, Jesus, you only, oh Lord, God, can satisfy our soul, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, salamat, oh God. Buhay ka sa amin, Panginoon. At dakila ka, Panginoon, nakikita mo ang bawat desire ng puso, Panginoon, ng mga anak mo sa oras na ito, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah. Hallelujah. Lord, katampuin mo ang bawat puso, Panginoon. Ano man ang kanilang, Lord, dinanais, dinidesire, Panginoon. Lord, hallelujah. Touch them, oh God. In your name, Jesus. Hallelujah. Infill them, oh Lord, by your power, oh, by your presence, Holy Spirit. Hallelujah. Gamitin mo sila, Panginoon. Hallelujah. Oh, you deliver them, oh God, the spirit of timidity. Oh, you deliver them, oh God, the spirit of shame. You deliver them, oh God, the spirit of poverty. Lord, yung espiritu, Panginoon. Hallelujah. Oh, ng kahinaan sa aming espiritual na buhay, Panginoon. Palalakasin mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Lord, purihin ka, Panginoon. Tapat ka sa iyong mga anak mo, Panginoon. Oh, Rabashike, Rayasanda, Rayasike. Shonda, Rayasike, Rababababababa. Salamat, Panginoong Diyos, sa kapangyarihan ng iyong salita mo, Panginoon. Salamat, naniniwala ako, Panginoong Diyos. Hallelujah. Lord, na may ginagawa ka, O God, sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, mamamangha na lang po kami, Panginoon. Hallelujah. Na mayroon pong magsusurrender ng kanilang buhay. At Lord, magpapagamit sa iyong kapasan mo, Panginoon. Dahil Lord, buhay ka na Diyos. Buhay ka, makapangyarihan ka na, Panginoon. Kamangha-mangha ka at dakila ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Kaya Lord, salamat, Panginoon Diyos. Oh, hallelujah. Glory to you, Lord. All glory and honor, adoration, Panginoong Diyos, is yours. And we give back all the glory, praises, hallelujah, and thanksgiving. In Jesus' name.